Nagsisimula ang kwento sa loob ng palasyo ng hari kung saan biglang nagising ang isang batang lalaki na nagngangalang Van sa isang malaking kama. Habang itinataas niya ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang mukha, nakaramdam siya ng pagkalito at pagkabalisa. Nagtataka kung bakit ang kanyang mga kamay ay mukhang napakaliit at mahina. Doon unti-unting lumulubog ang katotohanan, at napagtanto niya na siya ay muling nagkatawang tao mula sa kanyang luma at miserableng buhay. Sa kanyang nakaraang buhay, namuhay si Van ng isang walang kabuluhan at walang laman na buhay. Nagtrabaho siya sa isang walang patutunguhang trabaho na napakaliit ng sweldo, halos hindi sapat para sa upo at mga pangunahing bayarin, at araw-araw ay pareho ang pakiramdam ng nakaraan. Ang kanyang buhay ay puno ng stress, pagkabagot, at panghihinayang. Ngunit sa hindi malamang dahilan, nagpa siyang sansinukob na bigyan siya ng pangalawang pagkakataon at dinala siya sa ibang mundo. Muling isinilang bilang batang Panginoon ng isang liblib na nayon. Maingat na bumangon si Van sa kama at humakbang sa isang maliit na bangkitong kahoy upang matano niya ang bintana at makita ng maayos ang kaharian sa labas. Matataas na gusali, malawak na lupain, at kalmadong kalangitan ang bumungad sa kanya. Gayunpaman, bago pa siya matagal na masiyahan sa tanawin, ang kanyang katulong na si Till ay sumugod sa takot at sinabihan siyang bumaba agad dahil mapanganib ito. Dapat ay 2 taong gulang pa lamang si Van sa puntong ito. Kaya, natigilan si Till sa gulat nang mahinahon siyang tumugon sa kanya gamit ang malinaw at detalyadong mga salita. Nang marinig ang sarili niyang boses, biglang napagtanto ni Van na mayroon din siyang mga alaala mula sa panahong ginugol niya sa mundong ito. Ang mga alaalang iyon ay humalo sa mga alaala ng kanyang nakaraang buhay sa Japan, na lubos na nagpapatunay na siya ay tunay na muling nagkatawang tao. Pagkalipas ng halos 1 oras, umupo si Van para sa hapunan kasama ang kanyang ama at mga kapatid. Tahimik ang silid, na puno ng isang mahirap na katahimikan. Pagkatapos ng ilang mahabang minuto, nagpa siya ang ama ni Van na si Halto na basagin ang katahimikan sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanyang pangalawang anak na si Jord, kung ano ang plano niyang pag-aralan sa araw na iyon. Sandali na huminto si Jord bago sumagot na mag-aaral siya ng fire magic at mga battle formation. Pagkatapos ay tinanong ni Halto ang pangatlong anak na si Sesto ng parehong tanong at sumagot si Sesto na mag-aaral din siya ng mahika. Sa wakas, humarap si Halto kay Van at tinanong ito kung ano ang kanyang pag-aaralan. Sumagot si Van ng tapat na sinasabing marami pa ring bagay na hindi niya maintindihan, kaya gusto muna niyang matutunan ang tungkol sa kasaysayan at kultura ng bansa. Nanginig sa hindi makapaniwala ang mga kapatid ni Van matapos marinig ang kanyang sagot. Hindi nila maintindihan kung bakit parang mas matalino ang kanilang 2 taong gulang na kapatid kaysa sa kanila. Biglang humagalpak ng tawa si Halpa at inamin na humanga siya sa katalinuhan at pangako ni Van sa murang edad. Ibinahagi niya na mataas ang kanyang pag-asa na magmamana si Van ng isang malakas na talento sa mahika ng apoy tulad ng ginawa niya at ng ina ni Van. Ipinaliwanag ni Halpa na ang pagsusulit sa kakayahan sa mahika ay magaganap kapag si Van ay naging 8 taong gulang at sinabihan niya si Van na huwag siyang bigon. Sa mundong ito, ang kakayahan sa mahika ang lahat. Ang mahika ay pangunahing may 4 na elemento: apoy, tubig, hangin, at lupa. Bagamat mayroon ding ibang uri ng mahika, ang anumang mahika sa labas ng 4 na elementong ito ay labis na minamaliit. Pagkatapos mag-almusal, pumunta si Van sa kanyang silid-aralan kung saan binigyan siya ng mga katulong ng isang simpleng paliwanag kung paano gumagana ang buhay at lipunan sa mundong ito. Pagkatapos nilang mag-usap, biglang pumasok ang punong butler, si Esparda, sa silid at naghulog ng isang malaking tumpok ng mga libro sa mesa ni Van. Si Esparda ay isang pambihirang butler na naglingkod sa ama ni Van sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, takot pa rin si Van sa kanya. Sinabi ni Esparda kay Van na alam na niyang nagsimula nang matuto si Van kung paano magbasa at gumawa ng simpleng matematika. Kaya, tinanong niya kung gaano nakalayo ang narating ni Van. Tapat na inamin ni Van na hindi pa rin siya marunong bumasa ng maayos at pagdating sa matematika, tanging pagdaragdag at pagbabawas lang ang kaya niyang gawin. Alam ni Esparda na mas marami pang kaya si Van, kaya nagpasya siyang personal na maging tutor niya. Mabilis na naging bangungot ang mga aralin ni Esparda para kay Van. Mahigpit, mahaba, at nakakapagod ang pagsasanay na walang lugar para sa mga dahilan o pahinga. Gayunpaman, dahil sa malupit na mga araling ito, natuto si Van kung paano magbasa at magsulat sa loob lamang ng ilang linggo. Pagkatapos ng 2 buong taon ng walang tigil na pag-aaral, sa wakas ay naging 4 na taong gulang na si Van at nagsimula ng pagsasanay sa espada. Sa una, talagang napakahina niya rito. Paulit-ulit siyang natatalo, kahit sa katulong sa mga sesyon ng pagsasanay. Sa kabila nito, hindi sumuko si Van at patuloy na nagsasanay araw-araw. Pagdating ng 5 taong gulang na si Van, sa wakas ay nagbunga ang kanyang pagsusumikap. Nagsimula siyang makipag-sparring sa mga mas matatandang lalaki na nagsasanay para maging sundalo at nakaya niya silang labanan ng pantay-pantay. Napansin ni Van na simple at madaling hulaan ang kanilang mga galaw. Kaya paulit-ulit niya silang natatalo nang walang gaanong problema. Labis na nagulat ang ibang mga bata sa kanyang pagganap at nagsimulang maniwala na maaaring isa siyang napili.
Higit pa riyan, marami sa mga bata ang nagkagusto kay Van dahil hindi tulad ng kanyang mga kapatid, nakikipag-usap siya sa mga karaniwang tao at bumuo ng tunay na pakikipagkaibigan sa kanila. Di nagtagal, nagpasya si Van na magpahinga sandali para uminom ng tubig. Sa sandaling iyon, pumasok ang Deputy Night Commander na si Dee at magalang na hiniling kay Van na ipakita sa kanya ang kanyang mga kamay. Maingat na sinuri ni Dee ang mga ito at nagulat nang makitang walang kalyo o pasa si Van. Ipinahihiwatig nito na matagal nang hindi nagsasanay si Van gamit ang espada. Inamin ni Van na totoo ito at ipinaliwanag na naging abala siya sa pag-aaral nitong mga nakaraang araw. Sinabi ni Dee kay Van na halos 3 beses na mas madalas siyang pinag-aaral ni Esparda kaysa sa karaniwan. Sinabi niyang handa siyang makipag-usap kay Esparda tungkol sa pagbabawas ng oras ng pag-aaral ni Van at pagpapataas ng oras ng kanyang pagsasanay dahil ang buhay ay hindi lamang tungkol sa mga libro. Pagkatapos ay nangako si Dee na kung magkakaroon si Van ng mas maraming oras para sa pagsasanay, huhubugan niya ito upang maging pinakamahusay na swordsman kailanman. Sumagot si Van na hindi nakakailanganin na makipag-usap kay Esparda dahil naniniwala siyang kaya niya ang pag-aaral at pagsasanay. Sumang-ayon si Dee sa kanya ngunit iminungkahi na dapat siyang maging instructor ng pagsasanay ni Van upang matiyak na tinatahak ni Van ang tamang landas. Ang pagsasanay kasama si Dee ay mabilis na naging isa na namang bangungot. Pinadaan ni Dee si Van sa napakatinding pagsasanay na halos walang oras para magpahinga. Gayunpaman, hindi may kakaila ni Van na sa kabila ng kahirapan ng lahat, araw-araw mula ng kanyang reincarnation ay naging kasiya siya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakakaramdam siya ng katuparan na hindi niya kailanman naranasan sa kanyang nakaraang buhay. Dahil sa realisasyong ito, nagpasya si Van na masisiyahan siya sa isang masaya at makabuluhang buhay sa bagong mundong ito. Pagkalipas ng 1 taon, si Van ay 6 na taong gulang na. Sa ngayon, ang walang katapusang gawain ng pag-aaral at pagsasanay ng paisa-isa ay nagsisimulang maging nakakabagot at nakakapagod. Napagtanto niya na kung magpapatuloy ang mga bagay sa ganitong paraan, hindi niya kailanman mabubuhay ang masayang buhay na ipinangako niya sa kanyang sarili. Mula sa sandaling iyon, nagpasya si Van na magsisimula siyang kumilos na parang isang normal na bata at gugugulin ang oras sa pagsasaya. Isang araw, sinabi niya sa katulong na gusto niyang lumabas at maglaro. Kaya, dinala siya nito sa palengke. Namangha si Van sa iba't ibang tao, tunog, at mga bagay na ibinebenta sa paligid niya. Habang naglalakad sa palengke, naagaw ang atensyon ni Van ng isang napakalaking gusali na kilala bilang Mary Chamber of Commerce. Habang nakatitig siya rito ng may pagkamangha, isang nakakabahalang eksena ang biglang naganap sa malapit. Isang batang nakagapos at nakakadena ang kinaladkad sa palengke. Agad na tinanong ni Van ang lalaki kung bakit nakagapos ang bata. Malamig na sumagot ang lalaki na ibinebenta niya ang kanyang anak bilang alipin, sinasabing dahil sa kanya ang bata, magagawa niya ang anumang gusto niya. Ipinaliwanag ng katulong kay Van na karaniwan sa mga mahihirap na pamilya ang magbenta ng mga batang hindi nila kayang palakihin dahil pinapadali ng mga alipin ang kanilang buhay. Inamin ni Van na malupit at masakit itong makita ngunit pakiramdam niya ay kakaunti ang magagawa niya para baguhin ito. Sa sandaling iyon, isang babaeng nagngangalang Rosalie ang lumapit at binati si Van at sinabing isang karangalan ang maglingkod sa kanya. Tinanong siya ni Van kung magkano ang matatanggap ng lalaki sa pagbebenta ng kanyang anak. Ipinaliwanag ni Rosalie na ang presyo ay depende sa mahiwagang kakayahan. Matapos malaman na ang batang lalaki ay may thieving magic, na itinuturing na napakababa, sinabi niya na ang bata ay maibibenta ng hindi hihigit sa 3 baryang pilak. Nang marinig ito, nagalit ang lalaki at paulit-ulit na sinipa ang kanyang anak, sinigawan ito dahil sa kawalan ng kwenta. Pagkatapos ay sinunggaban niya ang bata at sinabing pupunta sila sa ibang tindahan. Biglang humakbang si Van at pinigilan ang lalaki, at inanunsyo na bibilhin niya ang bata sa halagang 5 baryang pilak. Agad na sumang-ayon ang lalaki, kinuha ang pera, at umalis nang hindi lumilingon. Lumuhad si Van sa harap ng bata at nagpakilala. Nagpakilala ang bata bilang si Kamshin. Sinabi ni Van kay Kamshin na malaya siyang pumunta kahit saan niya gusto. Hindi kailanman nilayo ni Van na tunay siyang angkinan. Binili lamang niya ito para mapalaya. Gayunpaman, nang malaman ni Van na walang mapupuntahan si Kamshin, iminungkahi niya na tumira si Kamshin kasama niya. Nagsalita ang isa sa mga gwardya at binalaan si Van na maaaring hindi pumayag ang Marquis na iuwi niya ang isang kakaibang batang lalaki. Gayunpaman, kung ang batang lalaki ay nakarehistro bilang alipin ni Van, hindi dapat magkaroon ng problema. Tinanong ni Van si Kamshin kung matatanggap ba iyon at pumayag si Kamshin. Mula sa sandaling iyon, opisyal nang naging alipin ni Van si Kamshin. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanila ni Rosalie na bago maging pinalang anumang bagay, dapat muna nilang kumpletuhin ang kontrata ng alipin. Sabay na iniunat ni Van at Kamshin ang kanilang mga kamay. Kasunod ng mga tagubili ni Rosalie, habang nabubuo ang kontrata ng alipin, isang kumikinang na marka ang lumitaw sa likod ng palad ni Kamshin. Ang markang ito ang patunay ng kontrata ng alipin at hindi ito mawawala hanggat nananatiling aktibo ang kontrata.
Nang matapos ang lahat, magkasamang tumungo sina Van at Kamshin sa Chamber of Commerce upang makakuha si Kamshin ng malinis na damit at hindi na magmukhang isang nakatonikala na alipin mula sa mga lansangan. Pagkalipas ng ilang araw, pabalik sa palasyo, sa wakas ay masisiyahan si Van sa isang pambihirang sandali ng kapayapaan habang inaabot niya ang isang cookie. Nang kakain na sana siya, pumasok si Kamshin sa silid at sinabihan siyang dumating na si Di para sa pagsasanay. Agad na natigilan si Van. Walang pag-aalinlangan, iniabot niya ang cookie kay Kamshin at sinabihan itong pumunta at ipaalam kay Di na wala siya. Alam na alam ni Van na wala na siyang paraan para mabuhay sa isa na namang brutal na sesyon ng pagsasanay. Sinunod ni Kamshin ang sinabi sa kanya at lumabas para sabihin kay Di na hindi available si Van. Halatang nadismaya si Di, ngunit dahil gusto pa rin niyang magsanay ng iba, nagpasya siyang kunin si Kamshin at sinimulang sanayin ito kapalit ni Van. Lumipas ang 2 pang taon pagkatapos noon at sa wakas ay 8 taong gulang na si Van. Nangangahulugan nito na oras na para opisyal na masubukan ang kanyang mahiwagang kakayahan. Ang paparating na pagsusulit ay naging usap-usapan sa buong bayan. Ang mga maharlika, katulong, sundalo, at maging ang mga mangangalakal ay sabik na makita ang mga resulta. Maraming tao ang naniniwala na magpapakita si Van ng malakas na talento, lalo na't ang kanyang mga magulang ay may talento sa mahika ng apoy. Maging ang ama ni Van na si Halpa, ay tiwala na si Van ay magkakaroon ng kahit kaunting kakayahan sa mahika ng apoy. Gayunpaman, sa araw ng pagsusulit, lahat ay naiwan na lubos na natigilan. Laking gulat nila nang si Van ay walang kakayahan sa apoy, tubig, hangin, o lupa. Sa halip, tanging ang kanyang kakayahan ay ang production magic, na malawakang itinuturing na pinakamasama at pinakawalang kwentang uri ng mahika sa mundo. Agad na nanlamig ang kapaligiran. Nagalit si Halpa nang mapagtanto niyang ang kanyang anak ay naging isang ganap na bigo sa kanyang paningin. Sa matinding galit, hinugot niya ang kanyang espada at naghandang patayin si Van agad-agad. Nanigas si Van sa takot, hindi makagalaw o makapagsalita. Blanko ang kanyang isipan. Nang malapit nang sumalakay ang kanyang ama, ang panganay na anak na si Mursha ay humarap kay Van at pinigilan siya. Nagmungkahi si Mursha ng alternatibong solusyon. Iminungkahi niya na si Van ang dapat na mamahala sa isang liblib na nayon sa loob ng kanilang teritoryo. Ipinaliwanag ni Mursha na ang nayon ay masyadong liblib para lumago ng maayos at dahil kamakailan lamang ito nakuha, marami sa mga taong naninirahan doon ay hindi tapat sa kanilang pamilya. Ang paglalagay ng isa sa kanilang mga kasama bilang Panginoon doon ay makakatulong upang matiyak ang katapatan ng mga taga-nayon. Tumigil si Halpa at pinag-isipan ang ideya. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto niya na ito ay isang makatwirang solusyon. Isinuot niya ang kanyang espada at idineklara na si Van ang magiging Panginoon ng lupaing iyon. Pagkatapos ay malamig na tumalikod si Halpa at sinabihan si Van na iimpake ang kanyang mga gamit at umalis sa lalong madaling panahon, sinasabing walang lugar para sa isang taong walang silbi sa kanyang tahanan. Dahil doon, lumakad siya palayo ng hindi lumilingon. Pagkaalis ng kanyang ama, yumuko ng malalim si Mursha at humingi ng tawad kay Van dahil sa pagmumungkahi ng isang bagay na nakakahiya. Sinabi sa kanya ni Van na hindi na kailangang humingi ng tawad dahil kung hindi dahil kay Mursha, patay na siya. Kinabukasan, inimpake ni Van ang kanyang mga gamit at naghanda para umalis patungo sa liblib na nayon. Nakakagulat, nakaramdam siya ng pananabik. Naniniwala siyang wala ng gaanong trabaho doon, at sa pagkakataong ito, maaaring sa wakas ay mabubuhay na niya ang masaya at relax na buhay na lagi niyang pinapangarap. Tila maayos ang lahat hanggang sa i-anunsyo ni Nadi at Esparda na sasama sila upang bantayan ang pagsasanay at pag-aaral ni Van. Huminga ng malalim si Van dahil sa pagkadismaya, alam na niyang gagawing impyerno muli ng dalawang ito ang kanyang buhay. Ang mas malala pa, nagpasya rin ang kanyang paboritong katulong na sumama, sinasabing hindi niya matiis na mahiwalay sa kanya. Nang makumpleto ang lahat ng paghahanda, sumakay si Van sa karwahe at sinimulan ang kanyang paglalakbay patungo sa isang bagong buhay, umaasang sa pagkakataong ito ay sa wakas ay makapagsasaya na siya. Matapos maglakbay si Van sa kagubatan sakay ng kanyang karwahe ng ilang sandali, nagpasya siyang magpalipas ng oras sa pamamagitan ng pagsubok ng ilang mahika sa produksyon. Matapos mag-focus ng kaunti, matagumpay niyang nagawang makagawa ng isang maliit na espada sa kanyang kamay. Pinanood ni Kamshin ang nangyari, ngunit hindi talaga nagulat sa resulta dahil alam na niya na si Van ay may likas na kakayahan sa mahika sa produksyon at mabilis na natutunan ang mga bagay na ito. Bukod doon, dahil si Van ay pinalayas sa kanyang tahanan at tinanggalan ng kanyang dating katayuan, binanggit niya ang isang bagay na matagal na niyang binabagabag. Sinabi niya kay Kamshin na hindi na niya kailangang magpatuloy sa pagtatrabaho bilang kanyang alipin. Ipinaliwanag ni Van na kung ayaw ni Kamshin na sumama sa kanya o hindi siya komportable na manatili sa kanyang tabi, maaari na lang niya itong palayain mula sa kanyang kontrata sa pagkaalipin at ipadala siya upang mamuhay ng malaya. Gayunpaman, agad na tinanggihan ni Kamshin ang alok ng walang pag-aalinlangan. Mariin niyang ipinaalala kay Van na inialay na niya ang kanyang buhay sa kanya at ang desisyong ito ay hindi ginawa ng basta-basta.
Sinabi pa ni Kamshin na handa siyang isakripisyo ang kanyang buhay kung ang ibig sabihin nito ay masiguro ang kaligtasan ni Van, anuman ang sitwasyon nila. Nang marinig ito, wala nang ibang nagawa si Van kundi tanggapin ang determinasyon ni Kamshin, kahit na medyo nakakaramdam siya ng pagkabalisa. Biglang huminto ang kanilang karwahe, na ikinagulat ng lahat ng nasa loob. Nang tumingin si Van sa labas para tingnan kung ano ang nangyayari, napansin niya na ang nayon sa unahan ay kasalukuyang inaatake. Mabilis na inakala ng mga kabalyerong nagbabantay kay Van na ang mga taong umaatake sa nayon ay mga bandido o marahil isang uri ng mga mersenaryong naghahanap ng madaling resources. Maingat na sinuri ni Dee ang formation ng kalaban at binilang ang kanilang mga bilang, napansin na mayroong humigit kumulang 50 na umaatake sa kabuuan. Batay dito, naisip niya na kung pagsasama-samahin nila ang kanilang mga puwersa at susugod ng sama-sama, malamang na mapapatay nila ang mga umaatake ng walang labis na abala. Mula sa isang tactical na pananaw, tila kayang-kaya ang bilang. Gayunpaman, isa sa mga adventurer na kasama nila sa paglalakbay, isang lalaking nagngangalang Ortho, ay lubos na hindi sumasang-ayon sa pamamaraang ito. Ipinaalala ni Ortho kay Dee na ang kanilang trabaho ay napakalinaw mula pa sa simula. Sila ay kinuha lamang upang protektahan at ipagtanggol si Van kung sakaling siya mismo ay nasa panganib dahil si Van ay kasalukuyang hindi nasaktan at hindi direktang tina-target. Nakipagtalo si Ortho na walang dahilan para isugal nila ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagsali sa isang labanan na hindi bahagi ng kanilang kontrata. Halatang nadismaya si Dee matapos marinig ito, ngunit sa kabila nito, ipinahayag niya na lalaban pa rin siya. Sinabi niya na hindi siya maaaring tumayo lamang at manood habang ang mga inosenteng taga-nayon ay pinapatay sa harap niya. Kahit na walang ibang sasama sa kanya, handa siyang sumugod ng mag-isa. Bago umalis, hiniling niya sa mga adventurer na manatili man lang at tumuon sa pagprotekta kay Van kung sakaling lumala ang sitwasyon. Bago pa makaalis si Dee, biglang nagsalita si Esparda at isinara ang ideya. Diretsyong sinabi ni Esparda kay Dee na ang pagsasayang ng kanyang buhay ng ganoon ay isang napakalaking katangahan, lalo na kung isa sa alang-alang ang kanyang kahalagahan. Ipinaliwanag niya na ang pagkamatay dito ay lubhang makakaapekto sa kinabukasan ng mga puwersang militar ng kaharian. Bilang isang kilalang at lubos na iginagalang na elemental mage, sa halip ay nagpanukala si Esparda ng isang mas kalkuladong plano. Iminungkahi niya ang pagtatayo ng isang malakas na pader na nagtatanggol sa paligid ng kanilang posisyon upang mapanatiling ligtas si Van habang ang mga adventurer ay nagbibigay ng mga atake sa malayo mula sa likod ng harang upang ligtas at mahusay na mabawasan ang puwersa ng kaaway. At kapag ang atensyon ng kaaway ay ganap na nakatuon sa kanila, gugulatin ni Dee at ng iba pang mga kabalyero ang mga umaatake sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang biglaang pag-atake mula sa kanang bahagi. Medyo sigurado si Esparda na ang estratehiyang ito ay magagarantiyahan ang kanilang tagumpay kung isasagawa ng maayos. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ni Van kung ano talaga ang ipinahihiwatig ng planong ito. Upang makapag-focus ang kaaway sa isang punto, si Esparda mismo ay kailangang manatili at sadyang kumilos bilang pain. Kinumpirma ni Esparda ang pag-aalala ni Van ng walang pag-aalinlangan, na ipinaliwanag na ito lamang ang paraan kung paano maaaring gumana ang plano. Kung hindi siya magsisilbing decoy, mapipilitan si Dee at ang kanyang mga tauhan na makipaglaban ng direkta at malamang na mamamatay ng walang kabuluhan. Nang marinig ito, agad na naunawaan ni Van ang bigat ng mga salitang iyon. Kung magkamali ang mga bagay-bagay, mangangahulugan ito kay Esparda na magsasakripisyo ng kanyang buhay. Napagtanto ni Van na ang pagkawala ng parehong pinakamahusay na strategist ng kaharian at ang pinakamakapangyarihang mandirigma nito ay isang hindi mababagong dagok. Kung wala sila, walang paraan upang maayos na mapaunlad o maprotektahan ang lupaing ito sa hinaharap. Dahil doon, humakbang si Van at nag-alok na siya mismo ang magsilbing decoy. Agad na isinara ni Till ang ideyang iyon nang marinig niya ito, sinabing mas gugustuhin niyang maging decoy mismo kaysa hayaan si Van na isugal ang kanyang buhay. Tubos na sumang-ayon sa kanya si Kamshin at ganoon din ang nararamdaman, matatag na nakatayo sa tabi ni Van. Gayunpaman, mahinahong sinabi ni Van sa kanilang dalawa na lubos niya silang pinapahalagahan, at dahil doon, hindi niya kayang ilagay sa alanganin ang alinman sa kanila. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Van ang kanyang sariling plano. Sasakay siya sa karwahe at aatakihin ang kalaban ng diretso, na kumukuha ng kanilang atensyon, habang ang iba sa kanila ay aatake mula sa malayong distansya at mula sa magkabilang gilid ng sabay-sabay. Habang naglalakad siya palayo, ipinaalala ni Van sa lahat na sumailalim siya sa matinding pagsasanay sa espada sa loob ng maraming taon, kaya walang paraan na madali siyang mabubuwal. Ngunit sa kaibuturan, inaamin din niya sa kanyang sarili na kung mamamatay siya rito, ayos lang sa kanya basta't para sa isang marangal na layunin. Nakatitig si Ortho kay Van nang hindi makapaniwala matapos marinig ito. Ang mga salita ni Van ay nagpaalala kay Ortho noong siya ay nasa guild pa noong una niyang natanggap ang kahilingan na bantayan si Van. Noon, lubos niyang kinasusuklaman ang ideya ng pagprotekta sa isang maharlika dahil naniniwala siyang lahat ng maharlika ay bulok hanggang sa kaibuturan.
Gayunpaman, tinanggap pa rin niya ang kahilingan dahil plano niyang magpatuloy sa pananatili sa First Territory sa malapit na hinaharap. Ngunit pagkatapos, sa alaalang iyon, lumitaw si Van sa harap niya, yumuko ng malalim, at taos-pusong nagpahayag ng kanyang pasasalamat para kay Ortho, tinatanggap ang kahilingan na protektahan siya. Patuloy na pinuri ni Van si Ortho, na binibigyan siya ng mga tunay na papuri. Nang panahong iyon, natagpuan ni Ortho ang kanyang sarili na namumula, napagtanto sa unang pagkakataon na hindi lahat ng maharlika ay walang puso o tiwali. Sa kasalukuyan, humakbang si Ortho at pamwesto sa harap ni Van, na nagpahayag na walang paraan na hahayaan nilang isugol ng isang batang tulad niya ang kanyang buhay ng ganoon. Parehong humakbang din sina Dee at Esparda, hayagang sumasang-ayon sa paninindigan ni Ortho. Nang maayos na ang lahat, nagpasya si Esparda na baguhin ng buo ang estratehiya at bumuo ng isang bagong plano agad. Una, magtatayo si Esparda ng isang malakas na pader na pandepensa. Mula sa likuran nito, magpapakawala ang mga adventurer ng mga atake sa malayong distansya. Pagkatapos, si Dee at ang kanyang mga tauhan ay susugod mula sa kaliwang bahagi, habang si Ortho at ang kanyang grupo ay sabay na sasalakay sa kalaban mula sa kanang bahagi. Agad na nagsimula ang plano. Mabilis na itinaas ni Esparda ang pader na pandepensa. At nang mailagay na ito sa lugar, nagsimulang magpaputok ang mga adventurer ng mga palaso mula sa likuran nito, na halos agad na nalipol ang unang bug zone ng mga bandido. Tubos na nabigla ang mga bandido nang sa wakas ay mapansin ang pader, at ang mga natitirang umaatake ay tinangkang muling magtipon at maglunsad ng kontra-atake. Sumugod papasok si Dee at ang kanyang mga tauhan, pinuputol ang isa na namang alon gamit ang kanilang mga espada. Gayunpaman, sa gitna ng kaguluhan, biglang nakalusot ang pinuno ng mga bandido at sumugod patungo sa kabilang panig ng pader. Akmang aatakihin na niya si Periel nang humakbang si Van sa huling segundo. Ginamit ni Van ang kanyang husay sa pag-espada at tinamaan ang bandido sa kanyang Achilles heel, dahilan para mapaluhod ito sa sakit. Kaagad pagkatapos noon, sumugod si Kamshin at nagbigay ng huling atake, na tuluyang tinapos ang banta. Di nagtagal pagkatapos noon, ang mga natitirang bandido ay nakatali at ang banta sa nayon ay tuluyang na-neutralize. Nang mawala ang panganib at opisyal na natupad ang quest, nagpasya ang ilan sa mga adventurer na umuwi upang makapagsagawa ng mas maraming quest sa ibang lugar. Gayunpaman, lubos na humanga si Ortho sa husay ni Van sa pag-espada pati na rin sa kanyang mga kasanayan sa pamumuno sa panahon ng labanan. Dahil doon, naging mausisa si Ortho tungkol kay Van at nagpas siyang manatili pa ng ilang panahon, nag-alok na tulungan siya sa anumang paraan na makakaya niya. Pareho ang damdamin ng mga miyembro ng grupo ni Ortho, kaya nagpasya rin silang manatili at magbigay ng suporta. Nang maging maayos ang lahat, nagpasya si Van na formal na magsalita sa nayon. Lumapit siya at ipinakilala ang kanyang sarili bilang kanilang bagong Panginoon sa pinuno ng nayon, isang lalaking nagngangalang Rondo. Ipinahayag ni Rondo ang kanyang malaking pasasalamat kay Van sa pagliligtas sa kanilang nayon at pagkatapos ay ipinaliwanag na hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganito. Sa katunayan, ilang beses nang inatake ang nayon sa loob lamang ng taong ito. Naniniwala si Rondo na ang kanilang nayon ay madalas na tina-target dahil noong bahagi pa sila ng First Territory, may mga kabalyero na regular na nagpapatrolya sa lugar, na nagpoprotekta sa kanila mula sa mga bandido at iba pang banta. Ngayong wala na ang mga patrol na iyon, wala na silang natitirang magpoprotekta sa kanila. Humingi ng paumanhin si Van kay Rondo at sa mga taga-nayon para sa kanilang kasalukuyang sitwasyon at ipinaliwanag na malamang na ito ay dahil hindi alam ng Marquis ang mga kondisyon sa mas maliliit at mas malalayong nayon tulad ng sa kanila. Tiniyak sa kanila ni Van na ngayong siya na ang naging Panginoon na namamahala sa lupang ito, hindi niya babaliwalain ang kanilang mga paghihirap. Pagkatapos ay iminungkahi niya na may 3 konkretong hakbang na maaari nilang gawin upang protektahan ang nayon sa hinaharap. Ang unang opsyon ay ang gumawa ng isang bagay na napakahalaga na hindi kayang baliwalain ng kaharian. Ang pangalawang opsyon ay ang kumita ng sapat na pera upang umupo ng mga mersenaryo na maaaring magtanggol sa nayon. At ang ikatlong opsyon ay ang pagtuon sa pagpapaunlad at pagpapabuti ng nayon mismo, pagpapalakas nito upang makatayo ito ng mag-isa. Ngunit pagkatapos ay nagsalita ang isa sa mga batang babae mula sa nayon at sinabing naisip na nila ang lahat ng mga solusyon na iyon noon pa. Gayunpaman, idinagdag niya na kahit maganda ang mga ideyang iyon sa teorya, mas madaling pag-usapan ang mga ito kaysa sa aktwal na pagsasagawa. Sinubukan ni Van na hikayatin sila at sinabihan ang mga taga-nayon na huwag mag-alala dahil narito na siya ngayon bilang kanilang bagong Panginoon at buong puso niyang nilalayon na protektahan at paunlarin ang kanilang lupain. Sa kasamaang palad, tila hindi gaanong humanga ang mga taga-nayon sa kanyang mga salita lamang. Nang makita ito, humakbang sina Esparda at Dee upang palakasin ang pahayag ni Van. Nagpakilala sila ng maayos na sinasabing sila ang punong commander at ang punong butler ng kaharian. Tiniyak nila kay Rondo at sa mga taga-nayon na wala silang dapat ikatakot. Ang pagkarinig nito ay agad na nagpasigla sa moral ng mga taga-nayon, ngunit hindi nagtagal ay nagdulot sila ng isa pang pag-aalala.
Tinanong nila kung ano ang gagawin tungkol sa mga buwis, na ipinaliwanag na napakahirap para sa kanila na patuloy na magbayad ng 30% ng kanilang ani. Sumagot si Van sa pagsasabing sa ngayon, ang rate ng buwis ay babawasan sa 10% lamang. Ipinaliwanag niya na ang pagsiguro ng isang matatag at matitirhang kapaligiran para sa mga taga-nayon ay mas mahalaga sa ngayon. Nabigla ang mga taga-nayon nang marinig na ang buwis ay nabawasan sa wala pang kalahati ng dati nitong antas at nagpahayag sila ng kanilang pasasalamat kay Van. Tungkol naman sa seguridad, agad na nagtayo si Esparza ng matibay na pader na bato sa paligid ng nayon upang protektahan ito mula sa mga bandido at mananalakay. Pagkatapos ay idinagdag niya na ang pagkakaroon ng kanal ay magpapalakas pa ng kanilang mga depensa. Sinabi ni Dee at ng iba pang mga kabalyero kay Van na gagawin din nila yon. Bumalik si Van sa mga taga-nayon at tiniyak sa kanila na hanggat ginagawa nila ang kanilang makakaya upang makipagtulungan sa kanya, halos magagarantiyahan niya na ang nayong ito ay muling isisilang sa isang bagay na mas dakila kaysa dati. Di nagtagal pagkatapos noon, nagpasya si Van na subukan ang kanyang mahika sa paggawa. Matapos mag-concentrate ng ilang sandali, nakagawa siya ng ilang bloke na gawa sa kahoy. Gayunpaman, hindi ito mga ordinaryong bloke na gawa sa kahoy. Ang mga ito ay gawa sa mga nanofibers, isang napakatibay na materyal. Ang mga bloke ay napakatibay kaya nang sinubukan ni Ortho na basagin ang isa gamit ang kanyang espada, wala itong iniwang kahit isang gasgas. Pagkatapos ay ginugol ni Van ang natitirang araw gamit ang kanyang production magic upang lumikha ng mga armas, na pawang mukhang napakataas ng kalidad. Nang makita ito, nagsimulang mag-isip si Till kung mauubusan ba siya ng mana dahil sa paggamit ng napakaraming magic. Tiniyak ni Van sa kanya na maayos siya. Naalala niya na ang production magic ay karaniwang kumokonsumo ng napakalaking mana hanggang sa punto na mahirap para sa isang ordinaryong tao na lumikha kahit isang bagay. Pagkatapos noon, nagpasya siyang magbigay ng espada kay Kamshin. At labis na natuwa si Kamshin tungkol dito kaya't nangako siyang pahalagahan ito magpakailanman. Nang gabing iyon, umupo si Van sa tabi ng apoy sa kampo at napagtanto na ang kanyang katawan ay sobrang sakit matapos gumugol ng maraming oras sa pagcamping sa labas. Tumingin siya kina Till at Kamshin at alam na kahit na umaarte silang parang maayos sila, malamang ay pagod na rin sila. Dahil doon, napagdesisyonan ni Van na oras na para magtayo ng maayos na bahay. Kinabukasan, sinimulan ni Van at ng kanyang grupo ang pag-aayos ng mga nanoblocks para makapagtayo ng bahay. Nang makita ito ni Rondo, sinabi niya na ito ang perpektong lokasyon para sa mansyon ng Panginoon, na siyang tunay na ikinatuwa ni Van. Pagkatapos ay sinimulan ni Van na gamitin ang kanyang mahika sa paggawa upang suriin kung posible bang magtayo ng bahay na sapat ang laki. Maingat niyang sinuri ang bawat block at bawat pulgadang kwadrado ng espasyo. At nang sa wakas ay nakapag-imagine na siya, ginamit niya ang kanyang mahika. Tahimik na pinanood ng lahat ang paglikha ni Van ng isang buong mansyon sa isang kisap mata, habang ang iba ay lubos na nagulat sa nakita. Hindi maiwasan ni Van na isipin sa kanyang sarili na maaaring mas malaki ito ng kaunti kaysa sa orihinal niyang balak. Walang makapaniwala na si Van ay nakagawa ng isang higanteng bahay ng napakabilis, at napagpasyahan nila na ang kanyang production magic ay mas angkop para sa pamamahala ng isang teritoryo kaysa sa elemental magic. Sumang-ayon si Van na ito ay isang kawili-wiling kasanayan, ngunit iniisip pa rin niya na ang offensive magic ay pinakamainam pa rin para sa pagprotekta sa mga tao. Sigurado siyang mas ligtas ang pakiramdam ng mga tao na mamuhay sa ilalim ng proteksyon ng isang makapangyarihang Panginoon, ngunit tiniyak sa kanya ng kanyang mga kaibigan na hindi iyon ang kaso. Sinabi ni Esparza na tama siya sa panahon ng digmaan. Ngunit ang hinahanap ng mga tao ay isang Panginoon lamang na magpapabuti sa kanilang buhay. Sa ganoong paraan, sinabi ni Esparza na walang mas angkop kaysa kay Van. Ang ginawa ni Van ay hindi kapani-paniwala, at natukoy ni Ortho na ang mga kapangyarihan ni Van ay higit na nakahihigit sa mga regular na gumagamit ng production magic. Hindi pa tapos si Van, dahil sinabi niya na kung dadalhin nila sa kanya ang mga tabla, maaari pa siyang gumawa ng mga bahay para sa lahat. Natigilan ang lahat ng marinig ito, kaya sinabi ni na Ortho at Dee sa kanilang mga tauhan na magmadali at tipunin ang mga materyales. Gusto rin ng lahat ng mga taga-nayon ng mga tahanan, at mabilis na napagtanto ni Van na hindi niya alam kung ano ang pinasok niya. Nasa napakasamang kalagayan ang kanilang mga tahanan, kaya nagpasya si Van na sisimulan niya sa pamamagitan ng dramatikong pagsasaayos ng buhay ng mga tao sa nayon. Pumayag si Van na gumawa ng tahanan ang lahat, kaya nagdiwang silang lahat. Natapos ni Van ang paggawa ng maraming bahay, at namangha ang lahat sa kanyang napakalaking kapasidad ng mana. Kahanga-hanga rin ang kanyang malawak na kaalaman at kung paano magtayo ng isang kapitbahayan, at ipinaliwanag ni Van na ito ay tinatawag na grid plan. Mayroon itong 4 na block ng bahay bilang pangunahing unit nito, at malalaking kali ang nasa pagitan ng mga block. Sinabi ni Van na dapat gumana ang mga bahay na ito sa ngayon, ngunit kapag nakakuha na sila ng maraming bato, itatayo niya muli ang bawat bahay upang mas umangkop sa mga residente nito.
Nagtayo rin si Van ng paliguan sa tabi ng kanyang mansyon dahil gusto niyang maligo. Pinili niya ang simpleng disenyo para sa bathtub, at ginamit ni Puril ang kanyang mahika ng tubig upang punan ang bathtub. Nang gabing iyon, pagkatapos maligo, sa wakas ay nakatulog si Van sa isang maganda at komportableng kama. Kinabukasan, sinabihan si Van na salamat sa mga kabalyero, mayroon na silang kanal sa paligid ng nayon. Tuwang-tuwa si Van dito, ngunit mainam para sa kanilang mga depensa na punan ito ng tubig at gawin itong kanal. Higit pa riyan, kakailanganin nila ng tubig para sa pag-inom at para sa paggamit sa paliligo. Nilinaw nito kung ano ang dapat nilang susunod na trabaho. Kaya, ipinahayag ni Van na oras na para maghanap ng mapagkukunan ng tubig. Mabilis nilang inilihis ang tubig mula sa isang kalapit na ilog sa tulong ng mga dakilang kapangyarihan ni Esparda. Agad siyang naghukay ng kanal na ilang metro ang haba habang ini-extend ito ni Di at ng iba pagamit ang kamay. Sumunod si Van sa likuran upang palakasin ang ilalim at mga gilid ng kanal. Malaki ang distansya sa pagitan ng ilog at ng nayon, kaya sinabi ni Till na ito ay isang malaking proyekto. Gayunpaman, hindi maiiwasan, dahil itinuturo ni Van na kailangan ng mga tao ng tubig. Mahirap na trabaho, ngunit ang pagkakaroon ng lahat ng tao na nagtutulungan patungo sa iisang layunin ay medyo masaya. Bukod pa rito, kapag bumuti na ang mga kondisyon at hindi na gaanong kawalang katiyakan para sa mga tao, mas madali para sa mga mangangalakal na bumisita. Ito ay magiging mahalaga dahil ito lamang ang paraan upang mabuhay si Van ng relax sa hinaharap. Napagpasyahan ni Van na ang trabahong ito ay aabutin ng hindi bababa sa isang linggo, ngunit nagulat siya ng ituro ng mga manggagawa na nakikita na nila ang nayon mula sa kanilang kinaroroonan. Nagpasya si Van na tapusin muna ang trabaho sa ngayon, ngunit sinabi nila na makakarating sila sa nayon sa loob ng ilang oras kung magpapatuloy sila. Sabik na magtrabaho si Di, ngunit itinuro ni Van na ang iba ay handa ng mawala ng malay. Itinuring ito ni Di na isang bagong uri ng pagsasanay, ngunit napagtanto niya na hindi siya maaaring magmadali ng husto. Kinabukasan, inanunsyo ni Van sa lahat na sa wakas ay natapos na nila ang kanal upang dalhin ang tubig sa nayon. Nagpasalamat siya sa lahat para sa kanilang pagsusumikap at sinabihan niya si Esparda na buksan ang tarangkahan ng tubig. Dumaloy ang tubig at namangha ang lahat ng mga taga-nayon. Nakumpleto na ang kanal sa paligid ng nayon at ngayon ay talagang mahihirapan para sa mga tulisan na salakayin ang mga pader ng nayon. Natatakot si Van na baka umapaw ang kanal kapag umuulan, kaya naisip niya kung dapat din ba siyang gumawa ng lawa sa likod ng nayon. Naisip ni Esparda na magandang ideya iyon dahil maaaring gamitin ang lawa na iyon bilang imbakan ng tubig na magagamit sa panahon ng tagtuyot. Sumunod na ginawa iyon ni Van at hindi makapaniwala ang mga taga-nayon na napakaraming nangyayari. Ang nayon na dating walang daluyan ng tubig ay mayroon ng lawa bilang imbakan ng tubig. Dahil kay Van, hindi na kailangang maglakad papunta sa ilog araw-araw ang mga taga-nayon para lang umigib ng tubig. Nagpasalamat ang pinuno sa kanya, ngunit sinabi ni Van na hindi na kailangan. Natutuwa siya na lahat ay may akses sa tubig ngayon dahil mas magiging madali na ang buhay para sa buong nayon. Nang gabing iyon, nakita natin ang isang batang babae na tinutukoy bilang Lady Art na naglalakbay kasama ang isang nagngangalang Panamera. Sinabi ni Panamera na malayo pa ang biyahe papunta sa isang liblib na nayon. Kaya, sinabihan niya si Art na magpahinga. Kinabukasan, natapos ni Van ang paggawa ng isang higanteng pader na nagtatanggol na tinatawag na rampart. Ang pader ng nayon ay dating pader na lupa lamang, ngunit ngayon ay isa na itong hindi kapani-pani walang konstruksyon. Malawak ang tuktok ng mga kuta, kaya't maaari pang magpatrolya ang mga gwardya sa ibabaw ng pader. Tuwang-tuwa ang lahat tungkol dito dahil sa ganitong kalaking kuta, makakapagpahinga ng panatag ang mga taga-nayon kahit na may mga tulisan na umaatake. Nagulat ang lahat kay Van nang sabihin niyang hindi siya nasiyahan dito dahil gusto niyang maging mas ligtas ang pakiramdam ng mga taga-nayon. Sinubukan ni Van na gumawa ng ilang simpleng pana at natigilan ang lahat nang matapos siya. Sinasabi nilang hindi naman talaga pangkaraniwan ang mga bagay na ito at kahanga-hanga ang mga ito. Naglagay pa si Van ng mga kalasag sa harap ng mga ito para makapagpaputok ang mga gwardya ng mga palaso habang protektado mula sa mga pag-atake ng kaaway. Talagang kahanga-hanga ito at malinaw na ngayon na kayang gumawa ni Van ng lahat ng uri ng bagay gamit ang kanyang mahika sa paggawa. Medyo maliit ang kanilang nayon, ngunit natuwa si Van dahil nagsisimula na itong magmukhang isang fortress city. Sumasang-ayon ang lahat at sinabi nilang hindi ito kailanman masasakop ng mga tulisan kahit gaano pa nila subukan. Sigurado si Di na kung alam ng hari kung ano ang magagawa ni Van gamit ang kanyang kapangyarihan, gagawin sana niya itong pinuno ng sambahayan sa halip na ipatapon siya sa liblib na nayon na ito. Inisip ng hari na mahina si Van, ngunit sa isang tingin sa nagawa niya sa nayong ito ay malinaw na ang kanyang kapangyarihan ay higit pa sa sapat para sa labanan. Maaaring sabihin ni Di na mas makapangyarihan si Van kaysa sa sinuman. Ngunit naniniwala si Esparda na ang kanyang kapangyarihan ay pinakamahusay para sa proteksyon.
Nagsimulang magtalo ang dalawa, ngunit pinatahimik sila ni Van. Sinabi niya na hindi sila dapat magalit sa kanilang mga kalagayan. Kailangan lang nilang lahat na kumalma at lumaban gamit ang kanilang mga kakayahan. Pagkatapos ay kumakalam ang sikmura ni Van, kaya naghanda si Teal ng pagkain para sa kanila. Gayunpaman, hindi ito naging madali dahil kapos sila sa mga sangkap. Sinabi ni Esparda na mahalaga ang depensa ng nayon, ngunit kailangan nilang gumawa ng paraan para sa regular na kita ng nayon. Ang nayong ito ay walang koneksyon maliban sa ilang mga ngalakal na pumupunta rito minsan sa isang buwan. Hindi iniisip ni Van na kailangan itong maging prioridad dahil ang mga pananim ng nayon ay nakapagbibigay ng maraming pagkain para sa nayon. Gayunpaman, tulad ng itinuro ni Esparda na wala silang mga sangkap para sa paggawa ng paboritong matamis na inihurnong panghimagas ni Van, at tuluyang nagbago ang isip ni Van. Nakakatakot para sa kanya ang kawalan ng mga matatamis na iyon. Kaya, ipinahayag ni Van na oras na para mag-isip ng isang bagay na maibibenta ng nayon na ito. Naisip ni Kamshi na dapat nilang ibenta ang mga bloke ng kahoy na kayang gawin ni Van, ngunit tinanggihan ito ni Van. Hindi gagana ang pagbibenta ng mga ito dahil siya lang ang makakagamit ng mga ito. Nagbigay ng kani-kanilang mga mungkahi ang lahat, ngunit alam ni Van na magiging mahirap mag-isip ng isang bagay na maibibenta na kakaiba sa nayon na ito. Kalaunan, nalaman ni Van na ayaw gamitin ni Teal at Kamshin ang kanilang mga armas. Mga regalo ang mga ito mula kay Van, kaya ayaw nilang mapinsala ang mga ito. Itinuro ni Van na kailangan nilang matutunan kung paano ipagtanggol ang kanilang sarili gamit ang mga sandata na iyon, kaya kailangan nilang magsanay. Sinabihan siya ni Dora na huwag mag-alala, at ipinakita niya sa kanila ang kanyang kalasag ng Orc Knight. Matibay at flexible ito, kaya magiging madali para sa kanila ang paggamit ng kanilang mga armas kapag hinarang niya ito. Ang unang atake ni Kamshin ay walang kahit kaunting puwersa sa likod nito, ngunit nalito ang lahat ng ang kalasag ay bumagsak sa lupa. Nahati pa nga ang kalasag, kaya namangha ang lahat na ang sandata ay nakapagdulot ng napakalaking pinsala gamit ang napakaliit na puwersa. Teknikal na ito ay isang espadang kahoy, kaya nagulat si Van na kaya nitong hiwain ng maayos. Inayos ni Van ang kalasag at dumating si Ortho upang magtaka kung ano ang nangyayari. May dala siyang ilang mineral na kanilang manina at iniisip niya kung gusto ni Van na bilhin ang mga ito. Ipinaliwanag ni Ortho na ang kagubatan sa paligid ng kalapit na mga bundok ay puno ng malalakas na halimaw, kaya iniwasan ng mga tao ang lugar na iyon. Hindi pa nahuhukay ang lugar na iyon noon, kaya naman marami silang makikitang bihirang mineral nang hindi na kailangang pumunta sa mga bundok. Nakahanap sila ng bakal, tansu, mga mineral na pilak, at kahit kaunting ginto. Gayunpaman, talagang ikinagulat ng ating bayani ni Ortho nang ibunyag niya na natagpuan nila ang mineral na mithril. Magandang balita ito dahil kung ang lahat ng ito ay nasa paanan ng mga bundok, tiyak na mayaman ang mga likas na yaman sa mga bundok. Kumuha si Van ng ilan sa iron ore at hinangaan niya ang lahat ng gawin niya itong isang solidong bloke ng bakal. Sinabi niya na hindi niya ito tinunaw para maging mas puro, kaya hindi niya alam kung gaano ito kadalisay. Tuwang-tuwa si Dora, kaya naisip niya kung may gagawa ba ni Van ito ng espada para sa kanya. Nalungkot si Van sa nangyari sa kanyang kalasag, kaya pumayag siya. Gusto ni Dora ng isang mahabang espada at isang maikli, kaya nagsimula na si Van. Ito ang unang pagkakataon niyang gumawa ng sandatang bakal, kaya mangangailangan ito ng maraming focus. Pinag-isipan niyang mabuti ang hugis nito at kung gaano ito katalas, at malapit na siyang matapos. Ito ang unang customer ni Van, kaya binigyan niya ng karagdagang pansin ang mga palamuti sa espada. Hindi na maaaring maging mas masaya pa si Dora sa short sword, kaya sinimulan ni Van ang susunod. Kahanga-hanga rin iyon, kaya syempre gusto rin ng ibang mga adventurer ng mga armas. Itinuro ni Van na sila ang kumuha ng mga mineral, kaya tama lang na gawin niya ang mga ito bilang mga sandata. Nang matapos siya, sigurado ang lahat na maibibenta ni Van ang mga sandatang ito sa malaking halaga. Pagkatapos ay tiningnan ni Van ang mineral ng mithril, at napaisip siya kung ano ang magiging hitsura ng mga sandata kung gagawin niya ang mga ito gamit ang mithril. Labis na interesado si Esparda sa mithril dahil hindi pa niya naririnig na may namimina na mga metal na mineral sa kakahuyan. Ang tanging paliwanag ay mayroong isang dungeon sa malapit. Sinabi ni Esparda kay Van na kung makakatuklas sila ng isang dungeon, ang kanilang sitwasyon ay magbabago ng malaki. Maraming tao at kalakal ang magsisimulang dumaloy papasok at palabas ng nayon na ito. Ito ay lubos na nagpapasaya kay Van dahil kung makakatuklas sila ng isa, ang kahalagahan ng nayon na ito ay tataas ng malaki. Ang mga dungeon ay may napakaraming mapagkukunan na may mga hiyas na kasing halaga ng mga pambansang kayamanan. Karaniwan, kapag nakatanggap ang guild ng balita tungkol sa isang bagong dungeon, magbubukas sila ng isang sangay sa pinakamalapit na bayan o nayon. Sa kasamaang palad, itinuro ni Van na ang kanilang nayon ay walang sapat na mapagkukunan upang tanggapin ang guild ngayon.
Sumang-ayon si Esparde dahil ang guild na pupunta rito ay magdadala ng maraming adventurer, mga ngalakal, at maging ang chivalric order. Sa ngayon, ang kanilang nayon ay kulang sa pagkain at infrastruktura ng pasilidad upang suportahan sila. Kung kumalat ang balitang ito, aatakihin sila ng isang kalapit na bansa, na maghahangad na kumita mula sa dungeon. Bukod pa rito, itinuro ni Van na isa siyang itim na tupa ng kanyang pamilya. Kung malaman ng kanyang ama na ang nayon na pinagdalhan sa kanya ay talagang may halaga, ipapadala siya sa ibang lugar. Nangangahulugan ito na kailangan ni Van na palaguin ang nayon na ito at magbunga bago matuklasan ang dungeon. Pareho ang pananaw ni Ortho, kaya sinabi niyang iiwasan nila ang lokasyon kung saan malamang naroon ang dungeon kapag nakapagtipon na sila ng mga mapagkukunan. Alam ni Van na malaki ang mapapala ng mga adventurer sa pamamagitan lamang ng pag-uulat nito sa guild. Kaya, naunawaan niya na nagtitimpi sila para sa kapakanan ng nayon. Maya-maya, natuwa si Van sa hitsura ng lahat. Kaya sinabi niya na dito na nagtatapos ang kanilang dramatikong pagsasaayos. Inisip ni Teal kung hindi pa ba talaga nauubusan ng mana si Van dahil gumagawa siya ng napakaraming bahay at armas. Sinabi ni Van na maayos lang siya at medyo pagod lang ang nararamdaman. Maya-maya ay agad na isiniwalat ng isang mensahero na may ilang armored lizard na papalapit sa nayon. Agad na inutusan ni Van ang lahat na pumasok sa loob ng mga pader at inutusan na itaas ang tulay at isara ang gate. Natakot ang lahat ng taga-nayon dahil alam nila kung gaano kadelikado ang mga halimaw na ito. Ngunit walang takot si Van. Alam niya na lahat ay takot sa labanan, ngunit ipinaalala niya sa kanila na ang buhay ng bawat isa sa nayon na ito ay nakasalalay sa kanilang ginagawa. Nangako si Van na lalaban para sa lahat, ngunit hindi niya sila mapoprotektahan gamit lamang ang kanyang lakas. Kaya nga sinabihan niya ang mga taga-nayon na ipahiram sa kanya ang kanilang lakas upang sama-sama nilang maprotektahan ang nayong ito. Na-motivate ang mga taga-nayon sa mga salita ni Van at sumumpa silang lalaban hanggang sa kanilang huling hininga para protektahan ang nayon. Sinabihan sila ni Van na agad na pumunta sa pader at pamwesto sa likod ng mga bolesti. Sinabi sa kanya ni Kamshin na si Ortho at ang kanyang grupo ay nangaso, kaya kailangan nila ng isang taong mamamahala sa sitwasyon at nagpasya si Van na mamuno kasama ang iba pa niyang mga mamamayan. Gayunpaman, hinawakan ni Teal ang kanyang braso ng may luha sa kanyang mga mata, at maaaring hindi si Van ay isang simpleng tao, ngunit ayaw niyang saktan ito. Hiniling niya kay Dee na pumunta at ibalita sa kanya ang sitwasyon sa bawat oras. Habang nanatili siya sa lupa at nag-uutos, tinanggap ni Dee ang kanyang utos at sumugod sa pader, at ang tanawin sa harap niya ay nag-iwan sa kanya ng pagkagulat. Sinabi niya kay Van na may humigit kumulang 40 armored lizard na papunta sa kanila, at ang mga ito ay mga 8 metro ang taas, nakatumbas ng 3 elepante na nakatayo sa balikat ng isa't isa sa mga Freedom Unit. Nagsimulang magpanik si Dee nang makita ito dahil kahit ang isang grupo ng mga veterano na kabalyero ay nahihirapang talunin ang isang armored lizard at sa ngayon ay kakaunti lamang ang kanilang mga sinanay na mandirigma. Inutusan siya ni Van na ikarga ang mga bakal na palaso sa mga higanteng pana at agad siyang sumulong para gawin yun. Sinabi sa kanya ng kanyang mga kabalyero na ang mga normal na armas ay hindi gumagana laban sa matitigas na kaliskis ng mga armored lizard at alam din yun ni Dee. Sinabi niya na hanggang ngayon ay nanalo na siya sa lahat ng laban ng kanyang nilabanan ngunit sa pagkakataong ito ay gusto niyang magtiwala sa kanyang kutob at hayaan si Van na manguna. Inutusan niya ang lahat na kargahan ang kanilang mga balista at pagkatapos ay inutusan silang magpaputok. Naglaho ang mga palaso sa sandaling tumama ang mga ito sa mga butiki at ilang sandali bago napagtanto ni Dee na mayroong isang malaking butas kung saan tumama ang mga palaso. Ang mga armored lizard na tinamaan ng mga palaso ay bumagsak sa lupa pagkatapos ng ilang segundo ng inertia na tumutulak sa kanilang katawan pasulong. At sa unang volley pa lang, 10 sa kanila ang napatay ng mga taga-nayon. Humanga si Dee sa kalidad ng mga armas na ginawa ni Van at gayon din sa mga taga-nayon na sa ilang kadahilanan ay mas mahusay na mag-asinta kaysa sa aking mga kasamahan sa Call of Duty sa mga ranked match. Sinabihan niya ang lahat na maghanda para sa ikalawang round at sinabi sa kanya ng mga kabalyero na isang bakal na palaso na lang ang natitira para sa bawat bolista. Sinabihan sila ni Dee na magkarga at magpaputok pa rin at nagawa nilang mapabagsak ang mas maraming armored lizard. Gayunpaman, kalahati pa rin ng mga butiki ang natitira at naubusan na sila ng bala. Ipinarating ni Dee ang mensahe kay Van na nagsimulang mag-isip ng solusyon sa problema. Nang bigla niyang maalala na ang espadang kahoy ni Kamshin ay nagawang hiwain ang high-spec shield ni Dora, naisip niya na maaaring gumana rin ito laban sa mga armored lizard at sinabihan si Dee na gamitin ang mga palaso na kahoy. Inisip ng mga kabalyero na ito ay isang katangahan dahil hindi makakalusot ang kahoy sa balat ng butiki na matigas na parang bakal. Sinabihan sila ni Dee na tumahimik dahil ilang beses na silang napatunayan ni Van na mali at maniniwala siya sa sinasabi nito. Inutusan niya ang mga taga-nayon na magkarga ng mga palaso na kahoy at magpaputok. At kahit ang mga palaso na kahoy ay nagawang tumagos sa mga butiki kahit na naipit ito sa kalagitnaan. Mabuti na lang at sapat na yun para matamaan ang kanilang mahahalagang organo at agad silang mapatay.
At ngayon alam na ni Dee na walang makakatalo sa kanila. Sinabihan niya ang mga taga-nayon na magkarga at magpaputok muli dahil ngayong gabi ay magpipiste sila sa karne ng butiki. Sinunod ng mga taga-nayon ang kanyang utos at pinaulanan ng mga palaso ang mga armored lizard, na nalipol ang anumang natira sa kanila. Buong pagmamalaking idineklara ni Dee ang kanilang tagumpay kay Van at sa iba pang mga taga-nayon na nagsimulang maghiyawan ng malakas hanggang sa mahigpit na niyakap si Van at sinusubukan pa rin niyang iproseso na ang kanyang mga sandata na kahoy ay talagang gumagana laban sa mga makapangyarihang halimaw. Pagbalik sa tuktok ng pader, sinabi ng mga kabalyero kung paano walang sinuman sa kanilang panig ang nasugatan at marami pa silang natitirang bala. Inisip ni Dee na napakabilis na tapos ng labanan kaya medyo nadismaya siya, ngunit ipinapakita lamang nito kung gaano kahusay ang kakayahan ni Van. Di nagtagal pagkatapos noon, sinimulan ng mga taga-nayon ang pagproseso ng mga bangkay ng butiki sa ilalim ng patnubay ng grupo ni Ortho, na bumalik ng medyo huli. Sinabihan sila ni Ortho na pangalagaan ang mga mata, pangil, balat, at magic core para ibenta. Bagamat ang karne ay iimbak para kainin, sinabi niya na ang pagproseso ng mga armored lizard ay karaniwang tumatagal ng maraming oras, at karamihan sa karne ay nabubulok bago nila ito magamit. Ngunit salamat sa mga kutsilyong ginawa ni Van, ang trabaho ay talagang madali. Sa sandaling iyon, dumating si Van doon at siniyasat ang bundok ng karne at nagpas siyang magdaos ng isang malaking salo-salo upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Sa gabi, nagsimula ang mga kasiyahan at ang mga tao ay nakakain ng maraming karne hanggat maaari. Kinausap ng grupo ni Ortho si Van at sinabi sa kanya na ang mga sandatang ginawa niya para sa kanila ay talagang gumagana. Narinig ito ni Dee at tinanong si Van kung gumawa siya ng mga sandata para sa mga adventurer na nauna sa kanya, at nagsimulang ipakita ng grupo ni Ortho ang kanilang mga espada. Nagseselos si Dee nang marinig ito at hiniling kay Van na gumawa ng espada para sa kanya, at handa siyang sumulat sa kanya ng blanko na tseke para doon. Gusto rin ng iba pang mga kabalyero ang mga sandatang ginawa ni Van at nahihiyang sinabi niya sa kanila na hindi siya maaaring tumanggap ng anumang pera mula sa kanila, ngunit medyo abala siya ngayon. Nangako siyang gagawa ng mga bagong kagamitan para sa kanila pagkatapos maayos ang mga gawain sa nayon at masaya na ang mga kabalyero doon. Pagkatapos noon, sinabi ni Ortho kay Van na karaniwang ang isang armored lizard ay ibinibenta sa halagang 20 gintong barya, ngunit dahil karamihan sa karne ay nabubulok, makakakuha siya ng humigit kumulang 8 gintong barya bawat butiki. Malaki pa rin ang halagang iyon, at labis na nabigla si Van sa pag-iisip kung paano niya gagamitin ang lahat ng perang iyon. May masamang balitang ibinalita si Esparda sa kanya, na sinasabi sa kanya na kapag ang isang nayon ay kumita ng higit sa 100 gintong barya, kailangan nilang ibigay ang kalahati nito sa marquis bilang buwis. Pakiramdam ni Van ay nawalan siya ng life savings sa isang crypto scam nang marinig ito at nagtanong kung may paraan para makagawa sila ng pandaraya sa buwis. Sinabi sa kanya ni Esparda na hindi nila mate at tago ang pagbebenta ng napakaraming materyales at nawawalan na ng pag-asa si Van. Gayunpaman, mas nag-aalala siya na matuklasan ng kanyang ama ang kahalagahan ng nayon na ito dahil ipapatapo niya ito sa ibang malayong lugar. Bigla, nakaisip si Esparda ng solusyon at sinabing maaari silang makipagkompromiso sa sitwasyon sa pamamagitan ng pag-uulat kay Murcia sa halip na kay Halto. Napagtanto ni Van na maibibigay nila ang karangalan ng pagtalo sa mga butiki sa kanyang nakatatandang kapatid, na magtatakpa ng kanilang mga ginagawa at hahayaan silang manatili sa nayong ito ng mas matagal. Kinabukasan, dalawang mga ngalakal ang dumating sa nayon at nalito sila nang makita ang napakalaking pader na parang kuta sa harap nila. Sinimulan nilang sisihin ang isa't isa dahil sa maling pagbasa ng Google Maps at pagkawala ng landas. Nang biglang lumitaw si Van sa tuktok ng gate at tinanggap sila sa kanyang nayon. Nagulat ang mga ngalakal dahil nakilala nila si Van bilang ang henyong anak ng Marquis at nagtataka kung bakit siya nasa ganitong liblib na lugar. Nagpakilala sila bilang sina Bell at Rango mula sa Merry Chamber of Commerce at pinapasok sila ni Van. Pagdating ng magkapatid na mga ngalakal sa bodega, nalaglag ang kanilang mga panga nang makita ang mga materyales na nakuha mula sa mga armored lizard. Nahirapan silang paniwalaan na ang isang maliit na nayon ay nanghuli ng lahat ng mga halimaw na ito, ngunit gusto lang malaman ni Van kung mabibili nila ang lahat ng ito mula sa kanila. Agad na pumayag ang mga ngalakal at hiniling kay Van na maghintay ng 1 buwan dahil kailangan nilang mag-ayos para sa isang buong pangkat upang suriin at ilipat ang lahat. Pumayag si Van at hiniling sa kanila na kumuha ng karne ng libre dahil mabubulok din naman ito dahil hindi naman siya makakagawa ng refrigerator ngayon. Pagkatapos ay hiniling niya sa magkapatid na tingnan ang ilang armas na ibinibenta rin at namangha ang mga ito sa kalidad. Agad silang pumayag sa presyong hinihingi ni Van nang walang pakikipagtawaran at hiniling niya sa kanila na e-promote sila. Nag-alangan ng magkapatid na sagutin ang hiling na iyon at napagtanto ni Van na iniisip ng mga baguhang ito na sila ay mga propesyonal na maaaring magmonopolyo sa kalakalan ng kanyang mga espada. Sinabi niya sa kanila na kahit subukang ilihim ito, malalaman ng mga tao ang tungkol sa nayon dahil malalaman nila ang rutang kanilang tatahakin. Nabigla ang magkapatid nang marinig ito at sinabi sa kanila ni Van na may isa pang paraan para kumita sila ng malaki.
Sabik silang marinig iyon at sinabihan niya silang magtayo ng tindahan sa kanilang nayon. Agad na tinanggap ng magkapatid ang alok na iyon at yumuko sa harap ni Van upang ipakita ang kanilang pasasalamat. At sinabi niya sa kanila na dapat nilang itayo agad ang kanilang tindahan. Bago pa man nila maintindihan ang kanyang sinasabi, nilikha ni Van ang tindahan na matagal na nilang pinapangarap na buksan at sinabi sa kanila na nasa sabik siyang makipagnegosyo sa kanila. Di nagtagal pagkatapos noon, nakatanggap si Van ng 2 bisita na hindi niya inaasahan. Ang isa sa kanila ay isang maharlika na babae na halos kasing edad niya at ang isa pa ay isang maangas na kabalyero na mommy na nagbabantay sa kanya. Ang kabalyero na mommy ay naging mapanghusga, agad na ipinahayag na aalamin niya kung si Van ba talaga ay isang henyo o isang poser. Samantala, tumatanggap si Van ng takdang aralin mula kay Esparda, na nagsabi sa kanya na magplano ng isang lungsod para sa 10,000 katao na titirahan dahil sa bilis ng kanilang pagpapaunlad ng nayon na ito, magiging lungsod ito sa lalong madaling panahon. Tinanong niya si Van kung anong uri ng lungsod na may kuta ang gusto niya, sinasabing ang mga kuta na hugis parisukat ang pinakakaraniwan. Gayunpaman, hindi maaaring hindi si Van ay maging extra, at sinabi niyang gusto niyang magtayo ng kuta na hugis bituin dahil mapipilitan ang mga umaatake na mag-aksaya ng maraming oras sa pagsisikap na masakop ang mga puntong depensa na itatayo niya sa paligid ng kuta. Nagustuhan ni Esparda ang ideya at sinimulang tulungan si Van dito. Nang biglang pumasok ang pulang buhok na kabalyero sa silid, sinasabing isang sugo mula sa kalapit na Ferdinand County ang narito para bisitahin siya, pinapasok sila ni Van, at sila pala ang parehong maharlikang babae at ang Mommy Knight. Binati niya sila at ipinakilala ng Mommy ang kanyang sarili bilang si Miriam na naging isang Viscountess matapos umangat mula sa ranggo ng isang kabalyero. Kinakabahang ipinakilala ng dalaga ang sarili bilang si Arit, ang bunsong anak na babae ni Count Ferdinand at pinaupo sila ni Van. Agad na tinanong ni Mire si Van kung ano ang iniisip niya sa pagpunta nila dito, at sinabi niyang nandito sila para suriin siya at kumbansihin siya kung tila babanta siya. Natawa siya nang marinig iyon dahil tama si Van at pagkatapos ay sinabing iniisip ni Count Ferdinand na ipinadala ni Marquis Halto ang kanyang henyong anak para pamunuan ang nayon na ito dahil gusto nitong sakupin ang teritoryo nito. Gayunpaman, iniisip ni Mire na ipinadala rito si Van dahil wala siyang elemental magic. Nagpasya si Van na aminin ang kanyang mga sinasabi at sinabi sa kanya na tama siya tungkol sa elemental magic, ngunit wala siya rito para pamunuan ang anumang uri ng digmaan at ipinatapon lang siya ng kanyang ama. Tumanggi si Mire na maniwala rito matapos makita kung gaano napaunlad ni Van ang nayon sa maikling panahon at naniniwala siyang humigit kumulang 5,000 sundalo ang isinama niya para gawing base militar ang nayon na ito. Napatawa si Van nang marinig iyon at pagkatapos ay humingi ng tawad bago sinabi kay Mire na pinalayas siya sa pamilya na wala nang dala kundi ang kanyang mga bagahe at katahimikan at walang sinuman ang dumating para magpaalam sa kanya. Tinanong ni Mire kung naghahalucinate ba siya sa butler at sa deputy night commander. At sinabi ni Dee na pumunta siya rito para kumpletuhin ang pagsasanay ni Van ng kusa at hindi niya pinansin ang mga mensahe mula sa night commander na bumalik sa lungsod. Sinabi rin ni Esparda sa kanya na nagretiro na siya at ngayon ay tinuturuan niya si Van bilang isang libangan. At sinabing gusto niyang maglingkod kay Van habang buhay dahil mabait ang pakikitungo nito sa lahat anuman ang kanilang antas sa lipunan. Hindi pa rin ito maipaliwanag ang mabilis na pag-unlad at nagpasya si Van na bigyan ng kanyang mga bisita ng isang demo dahil mas mabilis iyon. Dinala niya sila sa labas ng nayon at hiniling kay Esparda na gumawa ng pader na lupa upang magawa niya itong pader na parang kuta. Humanga si Mire sa mahika ng matandang butler, ngunit sinabi nito na ang pader ay magugunaw sa sandaling mawalan ito ng mana. Agad na ginamit ni Van ang kanyang mahika upang gawing solidong konkreto ang pader na putik at pagkatapos ay gumamit ng ilang nanocubes na gawa sa kahoy upang lumikha ng isang gate. Nalito sina Mira at Arit nang makita ito at tinanong si Van tungkol sa kanyang mahiwagang katangian. Sumagot siya na maaari niyang gamitin ang production magic na itinuturing na pinakamasamang uri ng mahika at iyon ang dahilan kung bakit siya ipinatapon dito. Nang marinig iyon, naalala ni Arit ang kanyang sariling malas na buhay at pagkatapos ay nagpasya si Mira na gawin ang kanyang pangalawang agenda. Sinabi niya kay Van na ipinadala siya rito upang ialok ang kamay ni Arit sa kasal dito at naunawaan niya na nais ng konde na ibigay sa kanya ang kanyang anak na babae upang hindi niya subukang sakupin ang kanyang teritoryo. Sinabi niya kay Mire na hindi kailangan ang kasal dahil ayaw niya ng alitan sa kahit sino at pinapaunlad lang niya ang nayon dahil gusto niyang mamuhay ng mapayapa rito. Sinabi sa kanya ni Mire na noong una ay gusto niyang pigilan si Arit na ikasal sa Panginoon ng isang maliit na nayon na walang pangalan dahil hindi siya makakahanap ng kaligayahan sa ganitong kalunos-lunos na lugar. Ngunit matapos makita ang potensyal at karakter ni Van, sinuportahan niya ang kanilang kasal. Sinimulan niyang purihin ang katalinuhan, karisma, at ang determinasyon nito na gawing hamon ang mga paghihirap at sinabing kung legal ito, gugustuhin niya itong pakasalan mismo. Natuwa si Van sa ideya ng pagkakaroon ng isang mommy waifu, ngunit sa kasamaang palad, ngayon ay makukuha niya lang si Arit. Humarap si Mire kay Arit, tinanong kung gusto ba niyang pakasalan si Van dahil sa totoo lang ay wala siyang mahanap na mas mahusay na lalaki.
Nahiya si Aret at sinabing mabuting lalaki si Van, ngunit hindi pa niya naiisip ang tungkol sa kasal. Sinabihan din siya ni Van na magdahan-dahan dahil ito ang pinakamahalagang desisyon ng kanyang buhay. At sinabi ni Mira na sanayon sila magpapalipas ng gabi para makapag-isip. Pagkatapos ay nagulat si Van nang marinig na mananatili sila rito. Ngunit nang magtanong si Mira kung mayroon siyang ekstrang kwarto sa isang mansyon, nagpa siya siyang magtayo ng isang tuluyan para sa kanila. Pagkatapos noon, kumain sila ng hapunan at nagpa siya si Van na alamin ng higit patungkol sa batang babae na maaaring maging waifu niya sa hinaharap. Sinabi niya sa kanya na mahilig siya sa mga magagandang bagay tulad ng mga bulaklak at mga manika, at tinanong ni Van kung maaari ba niyang makita ang mga manika na mayroon siya. Natuwa si Aret na may nagkakagusto sa kanya, at masayang pumayag siyang ipakita kay Van ang mga manika sa kanyang karwahe. Kalaunan, sinamahan ni Van ang dalawang babae papunta sa tuluyan, at iniwan ni Mira ang dalawang bata para masabi ni Aret kay Van na isa siyang mabait na lalaki bago tumakbo sa kanyang silid. Pagkatapos ay bumalik si Van sa kanyang mansyon, kung saan sinabi sa kanya ni Esparda na dahil ipinadala ng konde ang kanyang anak na babae upang pakasalan ang Panginoon ng isang walang pangalan na Nayon, malamang na hindi rin ito isang elemental mage. Napagtanto ngayon ni Van na si Aret ay ipinatapon din mula sa kanyang tahanan, at nagpa siya siyang hayaan itong manatili sa Nayon kung gusto niya, kahit na hindi sila magpakasal. Ngunit doon nagtatapos ang video na ito. Tandaan na i-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at magkikita tayo sa susunod.